Ang lugar sa pier ng South Korea matapos kumain ni Yang Hu, ay nagpaalam na ito sa matandang may-ari ng maliit na kainan. Isang North Korean spy si Yang Hu, masaya ito na babalik na siya ng North Korea, at makakapiling na niya ang kanyang dalawang anak dahil tapos na ang kanyang misyon. Subalit ang hindi alam ni Yang Hu na sundan na siya, at wala nang matatakbuhan dahil nakapwesto na ang mga pulis sa paligid. Hindi na lumaban pa si Yang Hu pero nang may kukunin ito sa kanyang jacket, agad din siyang binaril. Saka pa nalaman ng mga pulis na hindi armas ang kukunin ni Yang Hu, kundi litrato ng kanyang mga anak. Makalipas ang 2 taon, sa isang eskwelahan ng high school sa South Korea, dumating ang 19 years old at transferee na si Dae-Hu. Nakatabi nito sa upuan ng tahimik at palaging nasilikod na si Hae-in, na nagkataon pareho ng pangalan ng kapatid ding babae ni Dae-Hu. Sa break time, nilapitan ni Hong-tae at ng grupo nito si Hae-in, para hingiin ng protection money. Racket ng grupo ni Hong-tae ang mangbuli at humingi ng pera sa mga estudyante. Napagkatuwaan na yayain ng grupo si Dae-Hu. Pagdating sa rooftop, agad itong sinuntok ni Hong-tae. Nagtaka sila na hindi man lang natinag si Dae-Hu. Kinuha ng grupo ang pera at pinagtawanan ang lumang litrato ng pamilya ni Dae-Hu. Bagamat nagalit si Dae-Hu, hindi na ito gumanti pa. Iniiwasan ni Dae-Hu ang masangkot sa gulo para walang maghinala, at malantad na isa siyang spy ng North Korea. Nang makauwi ng bahay si Dae-Hu, isang package ang naghihintay sa kanya, na naglalaman ng folder at cellphone. Maya-maya tumawag ang opisyal ng North Korea na si Colonel Sang-chul. Sariwa pa sa isipan ni Dae-Hu ang nakaraang 2 taon sa North Korea, ginawang spy ni Sang-chul ang kanilang ama na si Yang Hu. At para makasigurado si Sang-chul na babalik pa ang kanilang ama, ikinulong muna silang magkapatid sa kampo ng militar. Pero dahil hindi na bumalik si Yang Hu at napabalitang napatay, itinuring itong isang traidor ni Sang-chul. Bilang parusa dapat patayin din ang 2 anak ni Yang Hu. Nakita ni Sang-chul na matapang na prinotektahan ni Myung-hun ang kapatid nitong si Ri Hae-in, katulad ito ng kanyang ama na si Yang Hu, na handang mamatay para sa pamilya. Nagbago ang isip ni Sang-chul bagkus inalok si Myung-hun na maging spy, kapalit ng kalayaan nilang magkapatid kapag matapos ni Myung-hun ang misyon. At di nagtagal ibinalitang may nailigtas sa karagatan ang Japanese Navy na mga taga-North Korea, na tumakas sa kanilang bansa. Itinurn over ng Japan sa South Korea ang mga nailigtas. Kasama na doon si Myung-hun na inilagay sa bahay ampunan. Nagpakilala si Myung-hun sa pangalang Dae-Hu at wala ng pamilya. Makalipas ang 1 buwan dumating ang mag-asawang negosyante na sina Mr. and Mrs. Kim, na nag-apply para ampunin si Dae-Hu. Pero ang totoo ay sumunod lang sa utos ni Sang-chul ang mag-asawa, dahil matagal ng spy din ang mga ito. Sinabi ni Mrs. Kim na kailangan pumasok sa eskwela si Dae-Hu, para walang maghinala na isa itong spy. Sa eskwelahan naaawa si Dae-Hu kay Hae-in, na madalas niyang nakikita na binubuli ng kanilang mga kaklase. Naaalala ni Dae-Hu palagi ang kanyang kapatid tuwing makikita niya si Hae-in, kaya hindi niya matiis na hindi ito tulungan. Nakikita rin ni Dae-Hu na ibig ni Hae-in na sumali sa dance club, pero wala itong lakas ng loob dahil walang ibang kaibigan. Bagamat nagtataka si Hae-in na napakabuti sa kanya ni Dae-Hu, nagpapasalamat ito na mayroon siyang naging kaibigan. Sa pagdaan ng mga araw napansin ni Hae-in na madalas malalim ang iniisip ni Dae-Hu, pero nagugulat ang lahat dahil kahit baguhan pa lang, nasasagot ng tama ni Dae-Hu ang mga tanong ng guro. Kaya naman hindi lang si Hae-in ang humahanga kay Dae-Hu, pati na ang mga babae nilang kaklase. Isang araw nakita ni Dae-Hu na dinala ng grupo ni Hong-tae si Hae-in sa laboratory room, pilit na inagaw nila kay Hae-in ang perang kinita nito sa trabaho, dahilan para masira ang damit ni Hae-in. Pumasok agad si Dae-Hu at sa pagkakataong yun ay hindi mapapalampas nito ang kalokohan ng grupo. Hindi makapaniwala si Hae-in, na napakadali lang kay Dae-Hu na talunin ang 5 kalaban. Ibinalik ni Dae-Hu ang pera at ipinahiram nito ang kanyang blazer, para hindi makita ang sirang damit ni Hae-in. Samantala matanda na at may sakit ang leader ng North Korea na si Kim Jong-il. Naghahanda na ang anak na si Kim Jong-un na papalit sa pwesto. Ibig ng isa sa mga political party advisor ni Kim Jong-un na si Park Sang-gyu, na dahan-dahan ang alisin ang mga dating opisyal na hindi nila kapartido. Inutusan din ni Park Sang-gyu ang Unit 35 sa pamumuno ni Dusong, na lansagin ang Unit 8 na binuo ng karibal nila sa politika, at iligpit lahat ng spy ng Unit 8 na matagal nang nagtatago sa South Korea. Nang makauwi si Dae-Hu, ibinigay ni Sang-chul ang misyon ni Dae-Hu na patayin si Dusong. Sinabi ni Sang-chul isang traidor si Dusong, hadlang ito sa kanilang layuning ipinaglalaban. Wala nang inaksayang oras pa si Dae-Hu,
Kumilos ito para hanapin si Dusong, pumunta ito sa isang bake shop at kinuha ang nakareserba sa kanyang cake, kung saan naroon na ang armas na kanyang gagamitin. Sunod na pinuntahan ito ang boxing gym, na nasa impormasyon ni Dae-ho na ang gym coach ay kasamahan ni Dusong sa Unit 35. Pagbukas ng pintuan gulpi de gulat ang ginawa ni Dae-ho, sunod-sunod ang pinakawalan nitong atake sa gym coach at hindi na ito nakaporma pa. Sinabi ng gym coach na ang kasamahan nilang si Richard ang may alam sa kinaroroonan ni Dusong. Pumalag muli ang gym coach kaya napilitan si Dae-ho na tapusin na ito. Nang makaharap na ni Dae-ho ang tinutukoy na Richard, natakot ito at pumayag agad na ibigay ang impormasyon para mahanap si Dusong. Subalit nang papaalis na si Dae-ho biglang sumugod si Richard. Wala nang ibang paraan si Dae-ho kundi lumaban at tuluyan si Richard. Ang sumunod na araw dahil sa ibinigay na plate number ni Richard, nahanap ni Dae-ho ang kotse ni Dusong. Di nagtagal na mataan na ni Dae-ho si Dusong, at sinundan na nito ang kotse sa daan. Nang huminto ang kotse dahil red light, tumabi si Dae-ho kay Dusong para barilin ito, pero nakatunog si Dusong, kaya mabilis na pinatakbo ang kotse. Binuntutan pa rin ni Dae-ho ang kotse habang sunod-sunod na pinuputukan. Dahilan para mawalan ng balanse ang kotse at bumangga. Naipit si Dusong at hindi makalabas, nagmamadaling lumapit si Dae-ho para tapusin na si Dusong. Pero nakita ni Dae-ho na marami ng taong nakatingin, kaya nagpa siya itong umatras na muna. Sa eskwelahan sikat na si Dae-ho, alam na ng mga estudyante na binugbog nito ang mga bully. Pero nag-alala si Dae-ho na ilang araw nang hindi pumapasok si Hae-in. Maya-maya umikot ang guro na mahilig magdala ng pamalo. Pupukpukin sana nito si Dae-ho pero mabilis na kabig ni Dae-ho ang kamay ng guro. Akala ni Dae-ho ay ang mga bully ang pupukpok sa kanya. Pero natuwa pa ang mga estudyante dahil mahilig din manakit ang guro. Sa lunch break hirap kumain ang mga bully, kinabahan sila nang dumating si Dae-ho at nagtanong sa grupo, kung saan pwedeng mapuntahan si Hae-in. Nanginginig na itinuro ni Hongtae ang part-time job ni Hae-in. Nagpaalam si Dae-ho na lalabas ng eskwelahan. Kahit masakit ang braso ng guro nagkukumahog itong gumawa ng slip, para ma-excuse sa klase si Dae-ho. Pumunta si Dae-ho sa part-time job ni Hae-in, at nalamang umalis na si Hae-in sa trabaho. Makalipas ang ilang araw, natuwa si Dae-ho na muli niyang nakita si Hae-in, isinauli ni Hae-in ang pinahiram ni Dae-ho na blazer. Sinabi ni Hae-in na tumigil siya sa eskwela para magtrabaho muna. Humingi ng tulong si Hae-in na magpanggap si Dae-ho na nakakatandang kapatid, para matanggap siya sa trabaho. Pumayag si Dae-ho, sinamahan nito si Hae-in mag-apply bilang dancer sa isang dance studio. Nagkaroon sila ng pagkakataon para magkwentuhan ng matagal. Nabanggit ni Dae-ho na magkaparehong pangalan si Hae-in at ang kanyang kapatid. Naramdaman ni Dae-ho ang kalungkutan sa buhay ni Hae-in, na bata pa si Hae-in nang mamatay ang mga magulang. Kaya mula noon musmos pa lang si Hae-in ay kailangan na nitong magtrabaho para mabuhay. Samantala kilala na ni Dusong na si Dae-ho ang nagtangkang pumatay sa kanya. Alam na rin ni Dusong kung saan ito nakatira. Kaya agad na pinuntahan ni na Dusong ang negosyong pharmacy sa ibaba ng bahay ni na Mrs. Kim, at saka binaril ni Dusong ang mag-asawa. Pero hindi lang si Dae-ho at ang mag-asawa ang totoong sadya ng grupo ni Dusong, kundi alam na nila na doon sa bahay ng mag-asawa itinatago ang malaking halaga ng pera at mga diamonds, na inipon para pondohan ang partido sa politika, na kinabibilangan ni Sang-chul at mga politiko. Nagpaiwan si Dusong para hintayin si Dae-ho. Hindi matanggap nito na muntik pa siyang mapatay ng baguhan pa lang, ibig patunayan ni Dusong na siya ang pinakamagaling na spy ng North Korea. Pagdating ni Dae-ho alam na agad niyang may nangyari, dahil naamoy niya ang usok ng sigarilyo na hindi tulad kay Mrs. Kim, tama siya ng hinala, nakita niyang patay na ang mag-asawa. Hindi na nagulat si Dae-ho nang makita si Dusong, pabor kay Dae-ho na si Dusong na ang nagpakita. Sinimulan agad ng dalawa ang pagtutuos, kapwa-agresibo at ginamit ang nalalamang estilo sa labanan. Lamang ang pagiging bata ni Dae-ho kaya napagod si Dusong sa mano-mano, gumamit na ito ng armas. Pero mapamaraan si Dae-ho, mabilis na naagaw ang patalim at si Dusong ang bumagsak sa huli. Tapos na ang misyon, naghanda na si Dae-ho na umuwi, para makuha ang kapatid sa kulungan, bago umalis ay gumawa ng paraan para hindi makita ang kanyang bakas. Pumunta si Dae-ho sa isang maliit na kainan sa pier, sinabi ni Dae-ho sa may-ari ng kainan na tapos na ang kanyang misyon. Si Jong-suk ang nakatalagang huling pupuntahan ng mga spy kung babalik na ng North Korea, pero dahil sa mga tinamong sugat sa katawan nawala ng malay si Dae-ho. Samantala patuloy sa pag-iimbestiga ang NIS o National Intelligence Services sa nangyaring pamamaslang. Na-track nila ang address ng bumili ng motorsiklong nasa sa CCTV. Nang puntahan ng NIS senior agent na si Jung Min ang address.
Nadiskubre nilang gumamit ng ibang pangalan sina Mr. Kim sa pagbili ng motorsiklo, at nakita ang logo ng eskwelahan sa nasunog na uniforme ni Daewoo. Lalong nagulat sina Jungmin sa natuklasan ng mga spy ng North Korea ang mag-asawang Kim. Sangkot ang mag-asawa sa money laundering, na bawat buwan ay nagpapadala ng mahigit $30 million sa North Korea. Sigurado rin si Jungmin na ang inampun nilang si Daewoo ay may kinalaman sa kaguluhan. Makalipas ang isang buwan sa pag-aalaga ni Jong-suk, bumalik na ang lakas ni Daewoo. Nagulat si Jong-suk nang malaman na anak si Daewoo ng kakilala niyang si Yang-ho. Isang package ang natanggap muli ni Daewoo na naglalaman na naman ng cellphone at folder. Sinabi ni Sang-chul na iyon ang huling misyon ni Daewoo, ang patayin ang darating na opisyal ng Unit 35, at bawiin ang mga diamonds na ninakaw sa kanilang organisasyon. Natuwa si Daewoo nang ipakita ni Sang-chul sa video, na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kapatid. Gaya ng inaasahan, dumating ang isang opisyal ng Unit 35, ipinakita ng tauhan nito ang nakuha nilang mga diamonds na nagkakahalaga ng $200 million. Mula sa likod sunod-sunod bumagsak ang mga nakabantay sa paligid. Naalarma ang opisyal kaya tumakbo sila palabas, na sinalubong sila ng malakas na pagsabog. Namatay ang opisyal at mga tauhan nito maliban sa isa na sinubukang itakas ang mga diamonds, pero nasundan agad siya ni Daewoo. Nagalit ang organisasyon ng Unit 35 sa pagkamatay ng kanilang opisyal at mga tauhan. Bilang ganti ibinigay ni Park Sang-gyu sa NIS Director, at sa Administrator Director ng South Korea, ang files ng mga spy ng Unit 8 na nasa South Korea. Dahil dito isa-isang nahuli ang mga spy ng Unit 8. Nang matapos ang misyon, dumaan ng palengke si Daewoo at binilhan ng sweater si Jong-suk. Natuwa si Jong-suk pero nalungkot ito nang magpaalam na si Daewoo. Inalok ito ni Daewoo na sumama pero tumanggi na si Jong-suk. Dinaanan din ni Daewoo si Hae-in at nagpaalam. Nagpasalamat si Daewoo na nagkaroon siya ng kaibigan. Si Ariel ang maghahatid kay Daewoo pabalik ng North Korea. Pero sa di inaasahan sinaksak ni Ariel si Daewoo. Sinabi ni Ariel na wala ni isa mang spy ang nakakabalik pa ng buhay. Napagtanto ni Daewoo na kaya walang nakakabalik, dahil kung hindi pinapapatay ni Sang-chul sa mga kasamahan, isinusuplong ni Sang-chul ang sariling tauhan sa mga awtoridad, katulad ng kanyang ama. Kahit may tama na si Daewoo nagawa pa rin itong lumaban at mapatay si Ariel. Bumalik si Daewoo sa kainan, nagulat siya nang makitang pati si Jong-suk ay nahuli na rin ng mga pulis. Nakita ni Jong-suk na lalapit si Daewoo, kaya sumigaw ito na tumakas na si Daewoo. Napatingin si Jungmin at namukhaan si Daewoo, sumugod si Jong-suk para mabaling sa kanya ang atensyon hindi kay Daewoo. Isang putok ang umalingaw-ngaw at namatay si Jong-suk. Hinabol ni Jungmin si Daewoo pero si Jungmin ang nalagay sa panganib. Sinabi ni Jungmin na sumuko na lang si Daewoo dahil ipinagkanulo na ito ng sariling nilang bansa. Inaasahan ni Jungmin na papatayin siya ni Daewoo pero wala na si Daewoo nang lumingon ito. Nagulat na lang si Hae-in nang makitang walang malay si Daewoo sa labas ng kanyang apartment. Agad nilagyan ng gamot ni Hae-in ang sugat ni Daewoo. Napatingin siya sa balita na isa si Daewoo sa hinahanap ng mga awtoridad dahil isa itong spy ng North Korea. Wala sa isip ni Hae-in na ituro si Daewoo dahil alam niyang mabuting tao ang kanyang kaibigan. Makalipas ang mahigit isang buwan, nahanap ni Jungmin si Hae-in at nagtanong kung nakita nito si Daewoo, dahil sila lang dalawa ang magkaibigan sa eskwelahan. Sinabi ni Hae-in na mula nang huminto siya sa eskwela hindi na niya nakita pa si Daewoo. Binigyan ni Jungmin ng calling card si Hae-in bago ito umalis. Habang sa North Korea namatay na si Kim Jong-il, pumalit sa kanyang pwesto si Kim Jong-un. Kaya ang partido na ni Park Sang-gyu ang umupo sa matataas na pwesto, pinatay nila ang mga kalaban sa politika, at hinuli rin si Sang-chul. Ibig ni Park Sang-gyu na magbayad din si Daewoo. Nakiusap si Sang-chul na kapalit ng kanyang buhay ay siya mismo ang papatay kay Daewoo, dahil alam niya kung paano lalapit sa kanya si Daewoo. Hindi nagtagal pumunta si Sang-chul sa South Korea kasama si Ri Hae-in at ilang tauhan. Tumawag si Sang-chul na magkita sila ni Daewoo, handang ibigay ni Sang-chul ang kalayaan nilang magkapatid, kapalit ng mga diamonds. Dali-daling umalis si Daewoo para puntahan ang lugar na sinabi ni Sang-chul. Isang sulat ang iniwan ni Daewoo kay Hae-in. Ganun pa man nag-alala ng sobra si Hae-in kaya nagmamadali itong tumawag kay Jungmin. Agad pinatrack ni Jungmin ang motorsiklo ni Daewoo kung saan ito papunta. Nag-utos si Jungmin na i-alerto lahat ng kanilang unit kung saan makikipagkita si Daewoo. Pagdating ni Daewoo sa malaking parking lot, tinawag agad siya ni Ri Hae-in na nasa sasakyan, kaya handa na si Daewoo ibigay ang mga diamonds. Ang hindi alam ni Daewoo isang patibong ni Sang-chul ang lahat,
Babarilin na sana si Daeho nang dumating sina Jongmin at nagsimulang magkaputukan. Nagmamadaling tumakas si Sang-chul, mabilis ding pinatakbo ng tauhan nito ang sasakyan pero nakaposisyon na ang mga pulis, kaya agad itong nahuli at nailigtas si Ri Hai-in. Bagamat nakita ni Daeho na ligtas na ang kanyang kapatid, umiwas muna itong mahuli para harapin muli si Sang-chul. Alam ni Daeho na muling tatawag sa kanya si Sang-chul, pero nabigla siya nang sabihin ni Sang-chul na dalhin ni Daeho sa kanya ang mga diamonds bago sumikat ang araw, para makita pa ni Daeho na buhay si Hai-in. Alam na ni Jongmin na napilitan lang si Daeho na pasukin ang pagiging spy, dahil sa kapakanan ni Ri Hai-in. Maya-maya tumawag kay Jongmin si Daeho, nangako si Daeho na susuko, kapag natapos na silang magharap ni Sang-chul. Pumayag si Jongmin na makausap ni Daeho ang kanyang kapatid, sinabi ni Daeho na malapit na silang magkita at mamuhay ng tahimik. Pumunta si Daeho sa sinabing lugar ni Sang-chul, pero iniwan itong naka-on ang kanyang cellphone para matrack ni Jongmin ang kanyang lokasyon. Matapos makita na buhay pa si Hai-in, inilabas ni Daeho ang mga diamonds na kailangan ni Sang-chul, pero bigla niyang itinapon at sabay pagbaril sa mga tauhan ni Sang-chul. Nakipagsabayan ang mga tauhan ni Sang-chul kaya tinamaan si Daeho, napaatras si Daeho at mabilis na pinakawalan si Hai-in. Habang walang tigil sa paglapit ang mga tauhan ni Sang-chul, at patuloy sa pagpapaulan ng bala. Pero nakahanda si Daeho, inihagis nito ang dalang bag, hindi na nakatakbo pa ang mga tauhan ni Sang-chul, nang dumagundong ang lugar sa lakas ng sunod-sunod na pagsabog. Tumakbo palabas si Hai-in para humingi ng tulong, subalit buhay pa si Sang-chul, nagawa pa nitong makipagbarilan kay Daeho na siyang ikinamatay ni Sang-chul. Nagmamadaling isinugod ni Jongmin papuntang ospital si Daeho, pero hindi na kinaya ni Daeho. At bago ito nawala ng buhay, walang ibang binabanggit kundi pangalan ng kanyang kapatid. Makalipas ng isang linggo, pumunta si Hai-in sa NIS office. Tinupad ni Hai-in ang hiling ni Daeho sa sulat, na kung may mangyari, kupkupin ni Hai-in ang kanyang kapatid, mamuhay sila sa isang tahimik na lugar. At gamitin ang iniwan niyang diamonds para sa kanilang kinabukasan. Binaba